Tandaan ninyo, ang aking salita ay katotohanan at buhay. Kung ano ang itinanim ng tao ay sa niya aalihin. Amen. Good morning mga kapatid. Nasa last days kasi tayo eh. Ngayon itong last days na to, kahit anong kompetisyon, yung last lap o yung huling takbo, doon na malalaman kung sino mananalo. So ang gagawin ng Diyos, para maihiwalay niya yung tupa sa kambing, i-judges niya yung iglesia. Hahatulan niya ang kanyang iglesia para maihiwalay na yung kambing sa tupa, na sa ganon, hindi magulo yung tupa ng kambing. Tapos bababa na ang Panginoong Hesus, titipunin na ang lahat ng mga tupa ng Diyos, at ito na nga ang napakalapit na araw na hahatulan na niya. Basahin natin. 1 Peter 4. 1 Peter 4:18. 17. Sapagkat dumarating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Judgment begins in the house of God. So bakit kailangan i-judge ng Diyos ang house of God? Kasi kailangan tipunin na niya ang mga tupa. Dadaan tayo sa bautismo ng apoy, tapos ihihiwalay niya yung tupa sa kambing. Matthew 3:11-12. Umpisahan natin sa 10. Matthew 3:10. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti. Ano yung hindi nagbubungang mabuti? Walang pananampalatayang tunay. Hindi yung mabuting lupa. Kasi yung mabuting lupa ay nagbunga ng 30, 60, 100 eh. Ang pagsunod niya talagang parami ng parami. Ang nangyayari sa huling araw kasi manlalamig ang pag-ibig ng marami. Magkakaroon ng falling away. Kaya mag-iingat tayo. Checkin natin ang sarili natin. Baka isa ka na doon sa nanlulumo, sa nanlalamig na nagpo-fall away. Labanan mo ang kalaban. Fight a good fight of faith. Hindi pwedeng hindi ka susunod sa pananampalataya. Kasi pag nakita ng Diyos ang pananampalataya mo, gagawa siya sa iyo. Hanggang hindi nakikita ng Diyos ang pananampalataya natin, paano gagawa ang Diyos? Nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya sa Kanya. Hindi ka sumasampalataya, paano makalulog din ng Diyos? Paano makakagawa? Kaya sabi dito, ang punong kahoy na hindi magbubunga mabuti, pinuputol, inihahagis sa apoy. So yun ang delikado eh. Pag natagpuan ka ng Diyos na hindi ka tunay na mananampalataya sa iglesia, isa ka palang kambing, ihihiwalay ka. Kaya nakakatakot, kaya sabi, mag-ingat kayo, baka yung nag-aakala na tayo ay nakabuhay pa na. Check yourselves. Kasi minsan lang ang buhay, minsan lang ang faith. Hindi uulitin ang buhay, hindi uulitin ang faith. At isa lang ang pag-ibig, first love lang. Walang second love. Kaya yung pagkakataong binigay ng Diyos sa atin, napakapalad natin. Kasi tinawag ka, hinirang ka, at gagawin kang tapat. Pero ikaw mismo maging tapat. Huwag kang maging katulad ni Lucifer na nahulog. Falling away. Nag-iilaw siya eh. Bearer of light siya, kaya Lucifer eh. Tagadala lang siya ng ilaw. Ang nangyari, hindi siya nagpatuloy sa pananampalataya. Nahulog siya. Nawala liwanag. Nag-fall away. So, ganun din tayo. Hindi pwedeng hindi tayo magsasakripisyo. Sabi ng Diyos, itipunin mo sa akin ang gagawa ng sacrifice. Covenant of sacrifice. Magkukumit ka sa pananampalataya. Hindi pwedeng hindi ka magkukumit. Kasi minsan lang ito eh. Hanggang sa abutin na natin lahat ang kahustuhang pananampalataya. Wala ka dun sa kahustuhang pananampalataya eh. Ayaw mo magpatuloy. Malalaman mo, pag tunay ka mananampalataya, sumusunod ka sa utos. Tignan mo, may mga utos ba ng Diyos hindi mo sinusunod? Para kang Christmas light, patay sindi. O ikaw yung nagsasakripisyo talaga, nagtitiis na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Isang tunay na mananampalataya ka. Tunay na alagad ka ng Panginoong Hesus. Kasi sabi ng Diyos, ang umiibig sa akin, yung sumusunod sa aking mga utos. Hindi mo sinusunod, hindi mo iniibig ang Diyos. Paano ngayon yun? Siya hahatol sa iyo. May salitang hahatol sa iyo sa huling araw.
Ang salitang sinalita ko ang hahatol sa inyo. Yung salita ng Diyos ang hahatol sa atin. So, judge yourself. Kasi hahatulan na ng Diyos sa iglesia. Nakakatakot na maiwan ka sa rapture. Kasi minsan lang mabubuhay. Minsan lang ang faith eh. E di pag-igihin mo, maging valedictorian ka rito kahit hindi ka magaling sa eskwelahan. Kahit bobo ka sa eskwelahan, hindi problema yun. Dito ka maging magaling sa pananampalataya. Maging valedictorian tayong lahat. Maging finisher tayong lahat. Sa katotohanan, binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Dinaanan na natin to eh. Nagsisi na tayo, nanampalataya tayo, nabautismuhan tayo sa tubig, binautismuhan tayo sa Espiritu, at ngayon, binabautismuhan ng iglesia sa apoy. Iihiwalay na niya yung hindi sa kanya. Titipunin na ang mga tupa. Sa pagsisisi, dadapat dumarating sa hulihan ko ang lalo makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyama. Na siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. So hindi lang bautismo sa Espiritu at sa apoy pa may kasunod yun. Kaya malalaman mo, pag tunay ka na bautismo sa Espiritu, dadaan ka sa apoy. Yung bautismo ng apoy, yun yung pagsubok ng pananampalataya. Yun yung nangyari sa Israel. Nang hirangin si Moses, alisin ng Israel sa Ehipto para palayain, papuntang Promised Land, ang gusto ng iba, makapunta na ng Promised Land. Hindi muna. May pagsubok pandadaan. At sinubukan sila ng Diyos for 40 years. Paano malalaman kung hindi susubukan? Ikaw ba, pag bumibili ka ng isang bagay, bumibili ka basta? Lalo damit. Sana kung alam mo na yung size mo eh. Kahit sa online ka, pwede eh. Kung mali man eh, ma-return refund mo naman eh. Pero yung sapatos, siguraduhin mo yung size kasi iba-iba ang size ng sapatos. May European, may US, may Asian. Ganon din ang t-shirt. Kaya alam mo dapat equivalent ng size kung sa online. Mas maganda kung physical kang bibili. Maisusukat mo yung sapatos, maisusukat mo yung damit. So hindi ka magkakamali. So ganun ang pananampalataya. Sukatin natin ang pananampalataya. Isukat natin yung sapatos natin sa tamang size. Yung pang ating pagsunod, tama. Nasusunod mo ba utos ni Kristo? Nakakatugon ka ba talaga? Yung bang pananampalataya mo, wagas? Na-experience mo na bang sumampalataya talaga? O salita lang? Kasi ma-experience mo talaga pananampalataya. May sitwasyon sa buhay mo na talagang ibibigay mo sa Diyos ang lahat ng pag-asa. Ipagkakatiwala mo sa Diyos ang buhay mo, ang lahat ng bagay sa iyo. Excuse me. Kung meron mang sitwasyon magaganap sa buhay mo, ipagkakatiwala mo sa Diyos yun, nagawa mo na ba yun? Nangyari na ba sa iyo yun? Yung wagas na pananampalataya. Halimbawa ako, sample. Kasi naganap ko ang wagas na pananampalataya eh. Kasi na-stroke ako eh. Na-stroke ako, ngayon sabi ko, Lord, tulungan mo akong makalakad. Umiinom pa ako ng gamot noon. Eh naubusan na kami ng pambili ng gamot. Tapos na sa pera, sa tithes. So ano ngayon ang gagawin mo? Diyaasa mo sa Diyos ang buhay mo. So, di-desisyonan mo yun, mananampalataya ka ba totoo? Na ang Diyos na bahala sa buhay, hindi ka umiinom ng gamot. Ginawa ko yun. So, manpalataya ako sa Diyos, hindi ako uminom na kahit anong gamot. Hanggang sa, eto pa rin ako, nakatayo pa rin ako, buhay pa rin ako. O nung maestro na naman ako, sinubukan na naman ang faith ko. Kailangan wagas din ang pananampalataya mo. Ngayon, ang dami ko nararamdaman. Masakit yung lower back pains ko, upper back pains ko, yung sacras ko, yung aking cervical spine, lumbar spine, nahihilo ako lagi, masakit ang ulo ko, ang tuhod ko, may arthritis ako, may osteoporosis ako, ang dami ko sakit. But I have to believe God. Kailangan ipagkatiwala ko sa Diyos. Dahil kayo makapangyarihan sa lahat. Pwede niyang gawin kahit ano eh. Yung ba sakit mo, hindi niya kaya pagalingin? Kahit ba cancer yan eh. Eh ano yung cancer? Eh sakit din yun eh. Ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos ang nagpapagaling. Di kaya niyang pagalingin kahit ano. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi pinagkatiwala ko na sa Diyos ang buhay ko eh. Pinaniwalaan ko yung my body will heal my body. My brain will heal my brain. My heart will heal my heart. My lungs will heal my lungs. Pinagtitiwalaan ko na nilikha tayo ng Diyos na may kapangyarihang gumamot ang ating katawan.
So, kailangan paniwalaan mo yun. Nagawa mo na ba yun? Halimbawa, may sakit ka, naniniwala ka na pag nilahis mo sarili mo, gagaling ka. Naniniwala ka ba doon? Pag nag-pray ka, humihingi ka ng isang bagay, pinasalamatan mo, natanggap mo na, natanggap mo ba? Pinaniwalaan mo ba yun? So, napaka-importante ng tunay na pananampalataya. Nagawa mo na ba yun? Kahit isang example lang, may nagawa ka bang pananampalataya talaga? O ayaw mo, natatakot ka, duda ka? Hindi ka kalulugdan ng Diyos. Kasi yung pananampalataya tunay, yun lang ang kinalulugdan ng Diyos. Kung hindi tunay ang faith mo, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Parang ano lang yan yung si Dracula. Nilagyan ng krus ni Christopher Lee. Si Dracula ng krus. Sabi ni Dracula, you need faith. Hindi siya takot doon sa krus, takot siya doon sa pananampalataya. Do you have that faith? Si Satanas, hindi takot yan kahit takot siya doon sa tunay na mananampalataya. Kasi yung tunay na mananampalataya, there is power in the word of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. So, i-prove mo sa sarili mo. Sino magpo-prove niyan? Ikaw ang magpo-prove niyan sa sarili mo. Kasi alam na Diyos kung sino tunay. Hindi pa nga nililikha langit at lupa, alam na niya kung sino tunay sa atin Ikaw. Kaya tayo sinusubukan para ma-experience mo kung ikaw ay tunay. I-prove mo sa sarili mo, kaya mayroong pagsubok. Ano purpose ng pagsubok? Higit pa yun sa ginto at pilak. Para malaman kung tunay ang faith mo, susubukan ka. Meron nga yung mga mag-aagimat, every Biyernes Santo, sinusubukan yung kanilang agimat kung totoo. Ang nanonood naman yung napapansin ko, halimbawa, yung daw agimat, hindi tinatabla ng bala. Ba't hindi niya ilagay yung agimat niya sa dibdib niya, barilin siya? Ayaw Ang ipinababaril, yung agimat lang paano kung tanga yung bumabaril, hindi tatamaan yun. Kung tunay yung agimat mo, di ilagay mo sa dibdib mo, tapos pabaril ka. Tingnan natin ba hindi ka tinabla, totoo yan. So, susubukan ng pananampalataya. Kaya nga 40 years ang inabot. Bakit? Ang Israel napakatigas ng ulo. Kalalabas lang ng Ehipto, gusto promise land Kalalabas lang ng Ehipto, flowing of milk and honey na hindi pwede. Dadaan ka sa Red Sea, sa bautismo ng tubig. Doon ipakikita ng Diyos na nilinis kayo. Tapos mabibiyag yung Jordan River, bautismo sa Espiritu. Susunod na bautismo sa apoy. Dadaan kayo sa disyerto, talaga hirap. Pero merong provision ng Diyos. Merong pillars of fire. Nandun ang Holy Spirit. Merong ulap, si Kain na glory. Tapos makakainin kayo ng Diyos kahit hindi ka magtrabaho. Seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added. Nung hanapin ng Israel ang kaharian ng Diyos, kung naaawa ang Diyos sa kanila, reklamo ng reklamo. Wala daw makakain. Hindi nagpaulan ng mana galing sa langit. Reklamo na naman, wala daw tubig. Di binigyan ng tubig sa pamamagitan ni Moses. Sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. At ang batong sumusunod sa kanila ay si Jesus Christ. Sabi sa temple ng 1 Corinthians. Pag kinausap ni Moses yung bato, naglalabas ng tubig, sagana. Sobra-sobrang tubig, hindi lang inumin, pampaligo pa nila. Tapos kada umaga, magpokolek lang sila ng pagkain. Sabi ng mga scholar, ang lasa daw nung mana, para daw pahines na flour, na manamis na napakasarap, parang mga tinapay ng Goldilocks. Yung mga specialty na tinapay, ang sarap daw nun. Ganun daw ang lasa nun. Yung tubig nila, sariwa yun, higit pa sa mineral water yan. Galing sa bato yun Napakalinis yun. Yun ang tubig ng salita ng buhay. So sinuplayan sila ng Diyos, pero lumabas? Nagreklamo. Ayaw ng mana, gusto pugo, gusto karne. Di sa tigas ng ulo, gusto nyo pala karne, sige, bigyan ko kayong karne. May sumpa yun. Di nagkasakit sila, nagkanda-suka-suka. Tapos dahil hindi sila sumusunod sa Diyos, nakakagat sila ng ulupong. Nagbigay na naman ng provision ng Diyos. Para gumaling yung agad ng ulupong, naglagay ng Houston. Yung brazen serpent. Na sabi ng Diyos, kapag may nakagat ng ulupong siya, titingin lang kayo doon sa brazen serpent, gagaling na yun ninyo, kagat ng ulupong. Yun si Jesus Christ. Titingalain ng mananampalataya, gagaling ka.
Pero kita mo, inabot pa rin sila ng 40 years. Yung iba, tumalikod na, bumalik ng Egypt. Yung iba, kinain ng lupa. Yung iba, ang daming nangyari, nangamatay. Second generation na pumasok, si Joshua, at lahat ng second generation. Yung first generation, hindi nakapasok yun. Balik tayo dito sa may gagawin ng Diyos na paghihiwalay sa iglesia. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang liikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Dadapat ang dayami susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So, kailangan dumaan sa bautismo ng apoy para tipunin ang mga trigo. Dadali na sa, sa lagayan ng ano ba tawag doon? Sa, ano tawag doon? O yung parang gano'n, parang storehouse na lagayan ng mga trigo. Bangan yata ang tawag doon. Bangan ba tawag doon sa Tagalog? Malalim bangan. Pero yung mga hindi trigo, susunugin yun sa apoy. So, ang gagawin ng Diyos yan, dadaan sa bautismo ng apoy. Kasi kailangan subukan, sabi sa Deuteronomy 8:2. Kasi kung hindi ka susubukan at hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi malalaman kung ano nasa puso mo. Yun ang nangyayari kay Hezekiah. Pinabayaan na siya ng Diyos. Kasi nung una, si Hezekiah, napakabuting hari. Tinanggal niya yung ni Houston yung brazen serpent kasi nag-idol worship ang Israel dun Ibinalik niya sa pagsunod sa kautusan ni Moses at lahat ng mga kautusan. Ngayon, nagtagumpay si Hezekiah. Nakasunod ang Israel. Sa bandang huli, wala, nagbalimbing na naman. Sinabi ng Diyos sa kanya, mamamatay ka. Sabi kay Isaiah. Nagsisi siyang lubos. Nakita ng Diyos ang pagsisisi niya, hindi na siya mamamatay, dadagdagan pa ng 15 years. Pero pinabayaan muna siya para malaman kung ano nasa puso. Ganon din tayo Ilalagay ka ng Diyos sa pagsubok, pababayaan ka. Hamong malagay ka sa hardship. Punta ka doon sa bridge, over troubled water ka. Para malaman, when you, we will decide when we cross the bridge, mayroong mga ganong salita Ito sinasabi Deuteronomy 8:2. At inyong alalahanin ang buong paraan na pinagtubayan sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kayo mapagkumbaba at subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso. Kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi, pagpapakumbabain ka ng Diyos, ganun ang ginawa ng Diyos sa akin. Kasi mapagmataas ako Sobrang tiwala ako sa sarili ko. Sasabihin pa nga ng nanay ko, ikaw nga manalangin ka, hindi ka nanay. Hindi ko na kailangan yung prayer ka. Kaya-kaya ko lahat. Wala. Ang ginawa ng Diyos, pinagpakumbaba ako. Istrigan ako. Na-stroke. Alam mo, na-stroke ka. 5 minutes lang na hindi dadalo yung dugo sa utak mo, mamamatay ka. So, na-stroke ako. Para nang sa gano'n, mapagkumbaba ako ng Diyos na hindi ako magtiwala sa sarili ko, kundi sa Kanya. Yung kakayanan ng Diyos at magkakaroon ako ng total trust in the Lord, hindi ko kaya. So, na-experience ko, hindi ko pala kaya. Alam niyo, pag ako naka-eba ng isang araw, tuwan-tuwa na ako. Kasi constipated ako lagi, ang hirap. Lagi ako humihingi ng tulong sa Diyos kada ako e-evac. Kaya pinagpala na ako pag ako naka-evac na hindi constipated. Pinagpala na ako ng Diyos noon. Napakalaking pasasalamat ko na, Lord, napakabuti mo na naka-evac. Pero mo e-evac lang, samantalang yung iba dali-daling iba-iba. Samantalang ako kailangan ko pang humingi ng tulong. Kasi mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ang total trust mo. Tinuruan ako ng Diyos na ang trust ko is in Him. Trust in the Lord with all of your, and do not lean in your own understanding. Palpak yung understanding mo. Higit ka pa ba sa Diyos, sa understanding ng Diyos? Kaya kahit ano nangyayari sa atin, love accept all things. Ano man ang nagaganap sa'yo, mabuti man o masama, love believes all things. I-apply mo yung faith. Kaya dinadaan tayo sa pagsubok para malaman kung sino totoo sa atin. Paano malalaman kung hindi dadaan sa pagsubok? Ito sabi ng Diyos, 1 Peter 1:6-7.
na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan pinalumbay kayo sa muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupulit, kaluluwahati at karangalan sa paghahayag ng Jesucristo. Alam nyo, ang madalas gamitin ng Diyos para sa pagsubok, sakit. Sakit. Hahayaan kang magka-cancer. Titingnan ng Diyos, nagtitiwala ka ba sa akin na kaya kitang buhayin kahit may cancer ka? Nagtitiwala ka ba sa akin na ako ang pumapatay, ako bumubuhay? Ngayon yung iba, nawawala ng pananampalataya. Hindi nakakakilos ang Diyos. Ikaw ba nagtitiwala ka na kung gusto mong bigyan ka ng anak, magkakaanak ka? Naniniwala ka ba? Oo. Bibigay ng Diyos sa'yo. Naniniwala ka pala. Tingnan niyo yung inaagasan. Di ba sabi niya, mahipo ko lang. Ang laylayan, gagaling ako. Nandun yung faith niya eh. Kita mo, nahipo niya, naramdaman ni sino sa inyo humipo sa akin? Kasi naramdaman niya yung power, nakuha ng babae. O yung yung mumo, yung kumakain sa table ng mumo ng babae. Nandun ang faith niya. Kaya sabi nung kahit nga mga aso, kumakain sa nahuhulog ng mumo ng ng anak eh. O, kilala niyo ba yung Syrian general, si Naaman? Meron yung leprosy. Tsaka gustuhan niyang gumaling, meron siyang alila. Israelite, sabi ng Israelite, meron po sa amin ang isang propeta na ba't hindi niyo subukan pumunta para mapagaling sa inyo yung ketong niyo? Di pumunta si Naaman, kasama yung dami-dami niyang soldiers. Di tinatawag niya si Elisha para lumabas. Ang message ni Elisha sa kanya, maliligo ka sa Jordan River 7 times. 7 beses ka magliligo doon at gagaling yan ang ketong mo. Ang sabi ni Naaman, bakit ako papaliguan doon sa ang dami magagandang dagat dyan? Bakit sa Jordan River? Sagot ng mga mananampalatayang Israelites na katulong. Ba't hindi nyo sundin yung utos? Propeta ng Diyos yun. Ba't hindi nyo sundin yung instruction? Malay nyo, pagaligin kayo. Sabi niya di ginawa niya, sinubukan niya nga. Sinubukan niya kung totoo yung sabi ng propeta. Naligo siya 7 times doon sa Diyos. Sa ikapitong paligo niya, nawala ketong sabi niya, luwalhatiin ng Diyos. Tunay ang Diyos ng Israel. Yung si Nebuchadnezzar, ang tindi ng faith ng tatlo doon. Si Abednego, si Shamrock, si Cedra. Biruin mo hindi sila nag-worship doon sa idols. May dekreto, pag hindi ka nag-worship, papatayin ka. Payag sila kahit patayin, wag lang yung faith na masira ang faith. Tayo, konting may sakit lang, sira na faith. May sakit yung asawa mo, wala ka ng faith. May sakit ka, wala ka ng faith. Ang dami nagaganap sa buhay mo masama, wala ka ng faith. Manatili ka, tinag si Lucifer, ang ganda-ganda ng pwesto sa langit na wala pa faith. Ang ganda na ng pwesto nasa langit lang yun. Pakyat panaog siya sa bundok ng Diyos. Tapos inihanda pa sa kanya yung pag-worship sa langit. Mag-worship ang buong universe. Siya ang maglilid ng worship kaysa nahulog na malaliwanag. So hindi na niya magagawa yung inihanda sa kanya. Sa atin ang inihandahan ng Diyos, tagapagmana ng langit at lupa. Bibigyan tayo doon ng isang batong may bagong pangalan. Forever and ever natin pag tayong mabubuhay. Ayaw mo ba nun? Pero kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo magtiis dito sa pananampalataya. You have to believe by faith. Kailangan yung tunay na faith. Sabi ng Panginoon, it is done to you as you believe. O ano yung pananampalataya mo, mangyayari sa iyo. So ano yung pananampalataya mo ba talaga? Yung iba sinasabi, magpagamot ka dun sa faith healer, gumagaling. Ang hindi nila nalalaman, hindi naman yung faith healer ang nagpapagaling eh. Merong pumupunta doon gumagaling. Bakit? Ang pinananampalatayaan nila, yung sinabi ng faith healer. Yun daw tubig ng balot, pag uminom ka, gagaling ka. So kung may naniwala, pag yung tubig ng balot, so hindi in-override na yung mga faith healer na yan. Yung faith noon. Sabi niya, kapag nakainom ako ng tubig dito sa balon, gagaling ako. So hindi yung faith healer na nagpagaling, yung faith niya.
na pag uminom siya ng tubig, gagaling siya. Yun yung sinabi nung inaagasan. Pag nahipo ko, ang laylayan ni gagaling ako, yun ang faith. Ay yung sure faith pa yun dahil galing kay Kristo. Ay yung mga faith healer galing sa demonyo. Pero sabi nila, nagpapagaling yan. Oo, gumagaling, pero hindi yung faith healer o demonyo nagpagaling. Ang Diyos, because of your faith, is done unto you as you believe. Yung centurion, sabi nga ni Kristo, wala akong nakita napakatinding pananampalataya sa Israel. Pero yung centurion na yun, biruin mo na, intindihan niya yung buong faith. Sabi ng centurion kasi, Panginoon, yung akin pong alila, may sakit sa ikamamatay. Sabi ni Kristo, puntahan natin, hindi na po. Sabihin nyo lang po, magaling na yung aking alila. Sabi ni Kristo, ang tindi nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Kasi nasa authority siya. Sabi niya, kaya alam ko authority. Pag sinabi ko sa kawal ko, halika, magkanaw ka ng kape. Dalhin mo ito doon, susunod yun. Ganun din po kayo. Yung authority lang niyo po ang kailangan ko. Eh di nung oras na yun, medyo sumalubong yung mga soldier niya. Nagbalita. Sabi niya, Panginoon, yung pong ano nyo, yung alila niyo po, magaling na. Anong oras gumaling? Ipinaalala siya. Nung sabihin ni Kristo, magaling na yung alila niya because of that faith, yung oras na yun. Dito ang tuwa centurion. So yun ang faith eh. Salita lang ng Diyos, naniniwala ka ba? Hindi mo na kailangan, i-prove na yan eh. Ba't mo i-prove ang salita nila, i-prove na yan. Ang i-prove mo yung faith mo. Ikaw ba'y totoo? O di patunayan mo sa sarili mo. Sundin mo lahat ng utos ni Kristo, magsakripisyo ka. Eh yung iba, ayaw na mag-worship dito eh. Gusto sa zoom up na lang eh. Yung iba, pag may sakit na, ang asawa o sino ba, wala na. Sira na faith. Hindi ka nagagalawang faith. Yung hangin ba, kaya mo tagain. Hindi, tagain mo ng tagain. Yun ang pananampalataya in the Spirit. You have to move by the Spirit. Kahit tagain mo yan, hindi mo matataga. So kahit ano nangyayari, hindi matataga faith mo, patuloy ka pa rin. Kahit umulan man at umaraw, nandun ka sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng idahilan. Hindi po ako maka-attend kasi po may cancer ako. Hindi po ako maka-attend, may cancer yung asawa ko po. Hindi po ako maka-attend kasi may sakit po ako. Panginoon, susunod po ako, ipapalibing ko muna yung aking namatay. Let the dead bury their dead. Come to the living. Yung pananampalataya mo, buhay. Dito ka sa buhay, ba't sa patay? Sa buhay, patunayan mo, totoo pananampalataya mo. Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa Panginoon mo ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sigurado ang Diyos doon. Pag meron kang gusto mangyari sa buhay mo, huwag kang mag-isip kung ito imposible o hindi imposible. Magtiwala, huwag kang mag-isip na hindi kayang gawin ng imposible ito. Kaya nga numatawa si Sarah sa anghel, di ba? Sabi ng anghel sa kanya, bakit? Di ba pwedeng gawin ng Diyos ang imposible? Matanda na po ako, hindi na ako magkakaanak eh. Bakit? Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Siya nga ang gumawa ng ovaryo eh. Yung bang bata hindi niya kayang gawin? Kung ang Diyos na walang ovaryo ng anak eh. Di ba ipinanak na si Kristo, walang ovaryo? Oh. Yung pang may ovaryo, inaayos ng Diyos yun, si Sarah. Kahit baog, makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Magtiwala ka lang, maniwala ka lang. Patunayan mo lang ang pananampalataya. Huwag kang mag-isip ng mga karunungan ng tao. Huwag kang umasa sa karunungan mo, sa kagalingan mo, sa tiwala mo. Kailangan pa bang mga katulad ko kayo na na-stroke para magtiwala sa Diyos? Hindi. Ang ginagawa ko ngayon, lahat ng bagay kaya ko na, pero hindi sa pamamagitan ko. Through Jesus Christ. I can do all things because of Jesus Christ. At nakatanggap ako ng pagtatagwan because of Jesus Christ. So, ang pagtitiwala natin sa ating sarili na magagawa natin lahat because of Jesus Christ, hindi because of you. Kasi bata pa ako, nasanay na ako sa kalye. Batang kalye ko, hindi mo ko pwedeng kawawain, kakawawain kita. Bata pa ako, nagsugal na ako. Kaya nung paglaki ko, ayun, masamang tao ako. Buti na lang may Diyos na may plano sa buhay ko. Pinigilan niya yun. Hanggang sa ginawa niya ako, parang si Pablo, masama din si Pablo noong una eh. Kung makita ng Diyos sa puso ni Pablo, tinawag siya para sa Gentile. Ginawa siyang apostles to the Gentile. Hindi ba nung papunta siya ng Damascus, sabi ng Panginoon sa kanya, Pablo, ba't mo ko inuusig? Nakita niya si Jesus Christ.
Tapos narinig niya, nagsalita. Yung mga kasamahan niya, narinig din na nagsalita eh. Pero hindi na naintindihan. Si Pablo lang na nakaintindi nung sinabi. Pero narinig din nila. Si Brother Manny, ganun din. Nung magpakita si Jesus Christ sa kanya, nakita din ng mga anak niya. Pero hindi narinig yung sinabi ni Cristo sa kanya. Yun ang magwi-witness na talagang yung tatay nila nakita si Jesus Christ. Yung mga sundalo magwi-witness, talagang nakita ni Pablo si Jesus Christ at narinig. May mga witness na magpapatotoo. Kaya sabi ng Diyos, tayo ang witness to Judea, to Samaria, and to all the uttermost part of the earth. Pero yung faith mo, napaka-importante ng pananampalataya mo. Proverbs, Psalm 37, 4-6. Magpakiligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, meron ka bang gusto sa puso mo? Meron ka bang ninanasa sa puso mo? Delight in the Lord. Among maligayahan ng Diyos sa iyo sa pagsunod mo. And He will give you the desires of your heart. Ano man ang desire ng puso mo, nangyari din sa akin yan. Ang desire ng puso ko para kay baby, nung araw eh. Hirap na hirap kami sa kakagrab, ang mahal-mahal ng bayan. Ang madalas kami pumupunta sa doktor, sa ospital, laki ng bayan. Eh, desire ng puso ko na hindi mahirapan si baby, Panginoon. Bigyan mo naman kami ng sasakyan, kahit ano. Pero kung bibigyan mo, gusto ko fortunate. Pero anything na lang, kung anong gusto mo, pero yun ang gusto ko. Anong ginawa ng Diyos? Kung nakita niya yung puso ko, binigay niya yung desire, nagagamit namin ngayon. Kaya kayo mga pamilya, mag-join force na kayo lagi. Mag-reunion kayo habang nandito pa ang mundo. Kasi aalisin na rin itong mundo to eh. Habang nandito kayo, mag-enjoy kayo dito sa buhay. Part na yan binigay ng Diyos sa ating enjoyment of life. Binigyan tayo ng Diyos ng parte dito sa bundong ito na mag-enjoy kayo sa buhay. Hindi lang tayo puro hirap o suffering. Pero sama-sama kayo ng family. Huwag unbeliever. Huwag barkada. Pamilya. Because charity begins at home. Ang pag-ibig nagsisimula sa loob ng bahay. At ang hindi ka kakalinga sa kanyang sariling sambahayan, hindi tunay na mananampalataya. So habang may panahon pa, kasi hindi mo alam kung mamamatay na yung tatay mo, mamamatay yung nanay mo, mamamatay yung anak mo, sino nakakaalam? At sino nakakaalam na makakabuti sa isang tao kundi Diyos lang? So mabuhay tayo ngayon. Yung future, wag natin masyadong intindihin yun. Pag inintindi mo future dun, matatakot ka. Ang dami mo maiisip sa future, nakakatakot. Pag iintindihin mo na yung nakaraan, magsisisi ka naman. Sisisihin mo sa bakit ko ba nagawa yun? Mabuhay ka ngayon. Now faith. Ano ba gusto mo ngayon? Sabihin mo sa Panginoon, ano gusto mo ngayon? Lord, gusto pong mamasyal kami ng pagbida mo sa Antipolo. Magsama-sama kami doon, magkumain, mag-swimming pool. Loobin mo ko, bigyan mo kami ng pera. Tapos mag-enjoy kami. Granted. O makita mo, nagaganap na sa inyo. Anything. Lord, ako nga, buti dinidinig ng Diyos ang panalangin ko. So, Lord, si Bon, yung yung tonsillitis, pagalingin mo, Lord. Alisin mo yung nana. Si Bel Balsomo, Panginoon. Alisin mo yung cancer sa tiyan niya, pagaling mo yan. Si Pele, yung cancer of the breast, alisin mo. Si Santi, huwag mong bulukin yung paa. Pero judgment begins in the house of God eh. Maglilinis siya. Nasa kamay niya yung kalayka, ihiwala yung kambing sa tupa. Ihiwala yung trigo sa damo. So kailangan matagpo ang katrigo para hindi ka damong susunugin. Malalaman mo yan, men. Dahil ikaw ang magdidesisyon eh. Isasanctify mo ang sarili sa Diyos eh. Psalm 55. Ito gagawin mo. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin. Yung makikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng sakripisyo. So, covenant of sacrifice ang titipunin. So, ang matitira sa iglesia nito, yung may covenant of sacrifice lang. Yung handang magtiis, ang ganda maghirap. Dahil di ba si Jesus Christ, sabi niya, Panginoon, Ama, pwede ba? Pwede ba? Ayoko nito. Pero hindi yung kalooban ko, yung kalooban mo. Nag-sacrifice siya, nagtiis siya. Diba? Sa Hebrews 5:9 ba?
Ay hindi. 5'8 pala, lumampas. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanyang tiniis. Natuto si Kristo sumunod dahil dumaan siya sa maraming pagtitiis. Kasi yung pagtitiis gagawa ng sakdal na gawa upang tayo walang kakulangan, sabi sa James. Paano ka magtitiis? Dadaan ka sa pagsubok. Mapalad yung dumadaan sa tukso at kapag siya'y nagtagumpay sa kanyang pagsubok, tatanggap siya ng putong ng buhay na galing sa Diyos. So napakabuti nung dumadaan ka sa kahirapan, dumadaan ka sa sakit, dumadaan ka sa maraming kapigatian, sinusubukan ka ng Diyos, parang lumutang ang pagkaginto. Kasi para siya manlalaba eh. Alam niyo naman na naglalaba nung araw. Yung mga old school na paglalaba. Kukuskusin ng kamay. Tapos papaluin pa ng palo-palo sa ibabaw ng bato para lumabas yung mga libag-libag. Yung mga sobrang ano. Ngayon ang washing machine okay na. Bakit? Isang araw lang pawis lang aalisin dun. Hindi naman tayo katulad ng mga nasa bundok nang dudumi ng katawan eh. Kaya washing machine okay na eh. Maiwashing machine mo lang yung damit mo, okay na. Pero ang Diyos, hindi lang washing machine ang gagawin sa akin. Lalaban ka mabuti, papuputiin ka. Para na sa ganun, makapag-aalay ka ng isang matuwid na pag-aalay sa Diyos. Kasi hindi tatanggapin ng Diyos ang pag-aalay ng hindi banal. Paano ka babanalin kung hindi ka banal? So ang ginawa ng Diyos, tinawag tayong lahat binanal. Yung espiritu natin na masuwayin, pinalitan ng renewed spirit. Para ngayon, maibigay yung Holy Spirit makatira sa atin. At yung kaluluwa natin ngayon ang inaasikaso ng Diyos. Pinababanal ng Diyos ang ating kaluluwa, espiritu at katawan. Para pagdating ng Panginoong Hesus, rapture tayong lahat. Mananatili lang tayo sa pananampalataya mga kapatid. Amen.